Good morning sa lahat. Tara, basa tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is August 1, 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 39, ang pagbagsak ng Gog. Pakisabayin ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Ezekiel chapter 39 verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel anak ng tao, magpahayag ka laban sa Gog, sabihin mong ipinapasabi ko, ako'y laban sa iyo Gog, pangunahing pinuno ng Meshek at Tubal. Verse 2, babaliktarin kita at mula sa dulong hilaga ay itataboy sa kabundukan ng Israel. Verse 3, pagkatapos aagawin ko ang pana at mga palaso sa iyong mga kamay. Verse 4, ikaw at ang iyong buong hukbo ay malilipol sa kabundukan ng Israel, pati ang makapal mong tauhan, ang inyong mga bangkay ay pababayaan kong kanin ng mga ibon at lapain ng mababangis na hayop. Verse 5, sinasabi kong mabubuwal ka sa kaparangan. Verse 6, lilikha ako ng sunog sa Magog at sa baybayin ng dagat, ang lugar na hindi dating nakakaranas ng gulo, sa gayon makikilala nilang ako si Yahweh. Verse 7, ipapakilala ko ang aking pangalan sa gitna ng bayan kong Israel at di na pababayaang malapastangan ito, sa gayon makikilala ng lahat ng bansa na ako si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Verse 8, sinasabi ni Yahweh, dumating na ang araw ng kaganapan ng mga bagay na ito. Verse 9, paggaganap ng mga bagay na ito, ang mga tagalunsod ay lalabas ng bayan upang gawing panggatong ang makapal na gamit, pandigma, pananggalang, pana, palaso, punyal at sibat. Ang daming ito ay magiging sapat na panggatong sa loob ng 7 taon. Verse 10, hindi na sila kailangang mangahoy sa bukid o sa gubat ang mga sandaling iyon na ang kanilang ang mga sandatang iyon na ang kanilang igagatong. Ang mangyayari sa samsaman nila ang sanay mananamsam sa kanila. Ang Panginoong Yahweh ang may sabi nito. Tingnan mo lang talaga guys na yung mga kagamitan nilang pandigma pang noong araw pa talaga. Sa ngayon po high-tech na yung mga nakikita nating nagdidigmaan dyan. Wala ka na makikitang nagpapanaan or ano. Kanya-kanya na sila ng bombahan dyan. Pero nawa, wala na talagang gera para walang gulo. Ang libingan ng Gog. Sa henerasyon ba natin ba, wala na tayong makikitang ganyang pang ano guys. Close encounter yung mga ganyan eh. Yung nagpapanaan. Siyempre, paano mo papanahin yung malalayo, di ba? So, close encounter yan sila. Nilusob nga, di ba? Ang libingan ng Gog. Ezekiel chapter 39 verse 11, sinabi ni Yahweh, sa araw na iyon, ang Gog ay bibigyan ko ng isang libingan sa Israel. Ang libis ng manlalakbay sa silangan ng dagat na patay, doon siya ililibing kasama ang makapal na taong kasama niya. Ang libingang ito'y tatawaging libis ng hukbo ng Gog at lilihisan ng mga manlalakbay. Verse 12, sa paglilibing lamang sa kanila, mauubos ang 7 buwan bago mailibing ng mga Israelita ang lahat ng bangkay. Sobrang dami naman. Verse 13, lahat ng tutulong sa paglilibing ay pararangalan sa araw ng aking tagumpay. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Verse 14, yan yung tinatawag na mass grave. Pero tingnan mo naman 7 buwan bago matapos. Okay, verse 13, lahat ng tutulong sa paglilibing ay pararangalan sa araw ng aking tagumpay. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Verse 14, pagkaraan ng 7 buwan, magtatalaga kayo ng isang pangkat upang patuloy na maghanap at maglibing sa mga kalansay na hindi pa naililibing para malinis ng lubusan ang lupain. Verse 15, sino man sa kanila ang makakita ng kalansay, lalagyan niya iyon ng tanda hanggang hindi nadadala sa pinaglilibingan kay Gog at sa kanya mga kasama. Verse 16, isang malapit na bayan ay tatawaging ang hukbo ni Gog, gayon ang gagawin ninyo upang ganap na malinis ang lupain.
Verse 17, sinabi ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ito naman ang sasabihin mo sa lahat ng ori ng ibon at hayop, halik kayo at magpakabusog sa handog na itong inihanda ko sa inyo, isang malaking handa sa mga bundok ng Israel. Magpakabusog kayo sa laman at dugo. Verse 18, kanin ninyo ang laman ng mga mandirigma at inumin ang dugo ng mga pinuno ng daigdig. Ano ba yan? Verse 18 guys, tingnan mo. Kanin ninyo ang laman ng mga mandirigma. Pasinta ba sa mga kumakain ha? Nakakasuko lang ito. Verse 18, kanin ninyo ang laman ng mga mandirigma at inumin ang dugo ng mga pinuno ng daigdig. Ito ay siya ninyong pinakatupang lalaki, kordero, kambing, toro at baka. Habang nagbabasa ako guys nasusuko ako. In-imagine ko pala inumin mo yung dugo. Ay, nako. Verse 20, sa hapag ko'y mabubusog kayo sa kabayo at mandirigmang sakay nito, at sa lahat ng ori ng kawal. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Father God, nangyayari ba talaga to? Kakaano naman, kadiri naman to. Ibinalik sa dati ang Israel. Ezekiel chapter 39 verse 21, sinabi ni Yahweh, guys, nakikibasa lang tayo sa history talaga nila. Okay, Ezekiel chapter 39 verse 21, ibinalik sa dati ang Israel. Ezekiel chapter 39 verse 21, sinabi ni Yahweh, ipapakita ko sa lahat ng bansa ang aking kaluwalhatian sa pamamagitan ng paggamit ko sa aking kapangyarihan sa pagsasagawa ng aking pasya. Verse 22, mula sa araw na iyon, makikilala ng Israel na ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Verse 23, at malalaman ng lahat ng bansa na ang Israel ay nabihag dahil na rin sa kanilang kasamaan dahil sa pagtataksil nila sa akin. Sila ay aking pinabayaan at ibinigay sa kanilang mga kaaway upang patayin. Verse 24, pinabayaan ko sila sapagkat iyan lang ang marapat sa kanilang kasamaan. Verse 25, ipinapasabi, kaya bansang Israel, huwag talaga kayong gumawa ng kasamaan para hindi kayo ibigay sa kalaban ni Father God. Okay, verse 25, ipinapasabi ni Yahweh, ngayon ibabalik ko. Ulitin ko yung verse 24 guys. Ezekiel chapter 39 verse 24, pinabayaan ko sila sapagkat iyon lang ang marapat sa kanilang kasamaan. So be good Israel. Para lahat tayo ligtas. Okay, verse 25, ipinapasabi ni Yahweh, ngayon ibabalik ko ang dating kalagayan ni Jacob, muli kong ipadarama sa sambayan ng Israel ang aking pag-ibig sa kanila upang mabigyan kong karangalan ng aking pangalan. Verse 26, ang kahihiyang sinapit nila at ang kanilang kataksilan sa akin ay malilimutan na rin nila kapag sila'y payapa nang naninirahan sa sarili nilang lupain at wala nang liligalig sa kanila. Verse 27, at kapag natipon ko na sila mula sa lupain ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng pagkalinga ko sa kanila'y ipapakita ko sa lahat ng bansa na ako ay banal. Verse 28, sa gayon makikilala ng Israel na ako si Yahweh na kanilang Diyos sapagkat itinapon ko sila sa lahat ng panig ng daigdig at pagkatapos ay muling tinipon sa sarili nilang lupain. Titipunin ko silang lahat at walang matitira isa man sa ibang bansa. Verse 29, ibubuhos ko sa Israel ang aking espiritu at hindi ko na sila tatalikuran. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Tingnan mo yung pangako ni Father God sa Israel guys. Yung Ezekiel chapter 39 verse 29, ibubuhos ko sa Israel ang aking espiritu at hindi ko na sila tatalikuran. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Kaya nga so sila lang talaga ang pinili ng Diyos. Kaya yung gulo dyan sa Israel, anhin mo na, expect mo na naman nanalo sila guys. Kasi sila lang talaga yung hindi tatalikuran ni Yahweh. Ang pangitain tungkol sa templo ay bukas na itong chapter 40. Mahaba-haba kaya dalawang pages. So, for 02 August 2024. Bye everyone. God bless.